Bago tuluyang sumikat, nakipagsapalaran muna sa ibang bansa si Dolphy. Naranasan niya ang hirap ng isang OFW. Kaya naman merong payo siya sa mga kababayan nating nag-a-abroad. May news to go si Lar Santiago. Lingid sa kaalaman ng marami, maituturing na kabilang sa mga kauna-unahang OFW ang comedy king na si Dolphy. Dekada 50 nang magpabalik-balik sa Hong Kong kasama ang ilang komedyante at iba pang entertainer para magtanghal doon. Alam niyo ba, 1950 ako nandito. Nagtatrabaho na ako dito. Ba, hindi pa kayo tao mo? Totoo po yan. Nagsasayaw na ako noon. Naikwento niya ang bahaging ito ng kanyang buhay sa kanyang mga fans sa Hong Kong noong 2009. Nag-concert si Dolphy roon kasama si Shasha at ang ilan sa kanyang mga anak. Kaya na kayo. 80 na ako eh. Tinitingnan ko nga kung isang pag-jingle ko eh. Nakasa pa ako na tumatama. Pagbabalik tanaw ni Dolphy, mahirap daw ang buhay OFW noon. Naging utusan din daw siya, pero ayos lang daw yun sa hari ng komedya. Nagsasayaw lang ako eh. Dahil hindi may boss din akong dala sa akin eh. Dahil ako errand boy na ako. Gusto kong matuto. Kanya akong pinaka-errand boy nung pinaka-boss ko. Alam ni Dolphy na mahirap kitain ng pera sa ibang bansa. Noon nga raw, madalang silang kumain sa labas at nag-iimbak sila ng pagkain sa kanilang tinutuluyan para makatipid. Kaya payo niya sa mga OFW doon. Yan ang unang-unang iiwasan ng sugal. Dahil yan talagang dahil lahat niya sugal. Lars Santiago, GMA News.